Panginoon Kristo ay kakaiba sa ating binyag na tinanggap. Siya po ay bininyagan na tinatayang nasa 30 years old na. Samantalang sa panahon natin ngayon, ang mga binibinyagan ay pag hindi 12, ay minsan ay sanggol. Pero makita ninyo na iba yung binyag ng ating Panginoon Kristo sa ating binyag. Sa binyag natin, ang epekto ay sa atin. Kapag tayo bininyagan, tayo nagiging anak ng Diyos, tayo nagiging pagmana ng kaharian ng langit, tayo nagiging kapatid ni Kristo, tayo ay nalilinis sa kasalanang mana, at tayo ay nagkakaroon ng tinatawag na tatak sa ating kaluluwa, yung indelible character. Sa binyag ng ating Panginoong Kristo, hindi ganon. Hindi ganon ang epekto. Kundi ang epekto ng binyag ng ating Panginoong Kristo ay hindi sa Kanya, kundi sa atin din. Nung tayo binyagan, ang epekto ay sa atin. Nang binyagan ng ating Panginoon Kristo, ang epekto din ay sa atin. Paano umepekto ang binyag ng ating Panginoon Kristo sa atin? Nung siya'y binyagan ni Juan Bautista sa ilog ng Jordan, 30 years old siya noon, tanda na, sapagat yun ng kanyang hudyat ng kanyang public ministry. Ang nangyari doon sa ilog Jordan, hinugasan ng ating Panginoong Kristo ang kanyang katawan. At dahil itong ating Panginoong Kristo ay Diyos, siya ay banal. Kaya yung kanyang katawang banal ay hinugasan niya sa ilog Jordan. At alam naman natin, anumang dumampi sa katawan ng ating Panginoong Kristo ay nagiging banal. Anumang hawakan ng Diyos ay nagiging banal. Kaya nang hugasan ng ating Panginoon Kristo ang kanyang katawan sa ilog ng Jordan, pinabanal niya ang tubig sa buong daigdig. Pinabanal niya ang buong daigdig. Kaya hindi lamang ginawa ang daigdig sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng Kristo, kundi pinabanal pa ito na ating Panginoong Kristo. Pinabanal niya ang buong daigdig. Kaya nakakatuwa, lahat inisip ng Diyos para sa atin. Hindi lamang ginawa ang daigdig, pinabanal pa ang daigdig, tinutulungan lagi tayo ng Diyos. Nakakatuwa, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Meron lang talaga mga tao na masyadong mahanap. Lahat na yung pinaghanapan ng Diyos. Lahat na kuminsan sinisisi ang Diyos. Pero itong Diyos na ito masyadong mapagpasensya. Lahat ginagawa sa tao. Lahat ginagawa sa atin. Dumating siya sa daigdig upang tayo tubusin. Hinugasan niya ang kanyang katawan sa ilog ng Jordan para tayo pabanalin. Ano pa ba ang gusto natin? Tapos, ang mga tao, sa kabila ng lahat ng ginagawang ito ng Diyos na kabutihan, pipiliin pa kung ano yung masama. Pipiliin pa yung pagkakasala. Ang Diyos lumalapit na sa atin, inilalapit niya ang kanyang sarili, yung tao, pipiliin naman na siya lalayo. Ganon yung tao. Pero pinakamaganda ron, hindi napapagod ang Diyos para tayo suyuin. Hindi napapagod ang Diyos para tayo ay to win us back to God. Hindi napapagod ang Diyos para sa atin. Sana naman, sa pangaraw-araw na pamumuhay, sa kabila ng ginawang mabuti sa atin ng Panginoon, ay gumawa rin naman tayo ng paraan para tayo tuloy mapalapit sa Kanya, sapagkat tayo, tulad ng Jesucristo, tayo mga anak din ng Diyos, naging kapatid tayo natin Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng binyag na tinanggap natin. Amen.